Mga kababayan, walang sesyon sa Senado dahil sa baha at habagat. Pero ang House Prosecution Panel, hindi talaga nakatiis. Nagpa-press conference agad ngayong hapon ng Lunes, August 10, 2026. At alam niyo ba kung anong pinakabagong drama ng kanilang spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. at ni Attorney Lorna Capunan? Binalaan nila si Vice President Sara Duterte na maaari raw siyang makontempt o makulong dahil sa pag-violate sa sub-judice rule. Ano ang kasalanan daw ni VP Sara? Nagpahayag lang naman ang Vice Presidente sa Davao City na ang impeachment trial na ito, mga kababayan, ay madumi at marked by bending the law o binabaloktot ang batas. So mga kababayan, binalaan nila si VP Sara na maaari siyang makontempt dahil daw maaapektuhan ang integrity ng korte. Patawa kayo. Noong mabulgar ang mga kapalpakan ninyo sa pambansang telebisyon, noong nagpasok kayo ng mga checking may time travel at mga witness na walang security clearance, hindi kayo umiyak ng sub-judice. Pero ngayong pinupuna ni VP Sara ang maling proseso ninyo, biglang takot kayo na baka mawalan ng tiwala ang publiko sa inyo. Nawawalan talaga ng tiwala ang mga tao dahil nakikita nilang 5 linggo na ang trial na ito, pero nga pa rin ang mga ebidensya ninyo. At ito pa mga kababayan, ang isa pang nakakatawang hugot nila sa press con ngayong araw. Nagrereklamo itong si Tolosa na binabagalan daw ng depensa ang trial dahil humihingi sila ng palugit hanggang August 14 para mag-cross-check sa lagpas 5,000 documents at acknowledgement receipts bago pumasok sa mga kasunduan. So gusto ng prosecution, mga kababayan, na stipulate o tanggapin na agad ng depensa para matapos na. Excuse me. 5,000 na dokumento ang pinag-uusapan natin. Karapatan ng depensa sa ilalim ng due process na busisiin ang bawat isang piraso ng papel ninyo. Lalo na tapatunayan na nating mahilig kayong magpasok ng mga kulang-kulang na dokumento. At huwag ninyong idahilan na, kesyo, nag-aaksaya ng pera ng bayan dahil na-delay ang trial. Alam niyo ba ang totoong nasusunog at nauubos dito? Hindi lang ang pera ng bayan, mga kababayan, kundi pati ang kredibilidad at oras ninyo, mga mambabatas, na nagpumilit magdala ng hilaw na kaso. Huwag kayong mag-alala dahil bukas na bukas din, Tuesday, August 11, opisyal na magbabalik ang trial sa Senado. At sino ang nakapilang testigo na gigisahin ng depensa? Isasalang ng mga kababayan ang kanilang fourth witness na si COA Supervising Auditor Zylan May Del Campo. Siya ang magpapatuloy, mga kababayan, sa testimonya ukol sa audit ng confidential funds. At bukod sa kanya, nakapila na rin ang 2 special disbursing officers na sina Gina Acosta mula sa OVP at si Edward Fajarda mula sa DepEd upang tanungin ukol sa aktual na paghawak at pag-disburse ng pondo. So, good luck na lang sa prosecution bukas dahil kapag ang depensa na ang humawak ng microphone para sa cross-examination, tiyak na muling mabubuwag ang inyong teleserye. Mga kababayan, ang ginagawang pananakot ng prosecution panel na i-contempt o patahimikin si VP Sara ay malinaw na indicator ng isang kampong natatalo sa legal na labanan. Kapag wala ka ng argumentong legal, ang huling gagawin mo ay piliting busalan ang bibig ng iyong kalaban. Ngunit, sabi sa Psalm, chapter 31, verse 17 to 18, mga kababayan, anong sabi doon? Let me not be put to shame, Lord, for I have cried out to you. But let the wicked be put to shame and lie silent in the realm of the dead. Let their lying lips be silenced, for with pride and contempt they speak arrogantly against the righteous. So mga kababayan, manahimik nawa ang mga sinungaling na labi na gumagamit ng pananakot at paghamak upang itago ang kanilang sariling kapalpakan. Kahit anong iyak ng prosecution, mga kababayan, ukol sa sub-judice rule, hindi nila mabubusalan ang katotohanan. Ang liwanag ng katwiran at ang tamang proseso ng batas ang mangingibabaw sa loob ng Senado. Manatiling mapagbati ang mga kababayan sa pagbabalik ng trial bukas, August 11. Pagpalain kayo ng Diyos at maraming salamat.